So we are still in our series Selfless. At yung ating pong Selfless series, sabi nga natin, we will focus more on generosity. Again, sabihin nyo nga, generosity. Yan, so dapat tayo po ay habang tumatagal yung ating pong araw sa ating pong series sa bawat linggo, hopefully, praying that tayo po ay mas lalo maging generous. Amen po ba? Na dapat tayo po ay habang lumalago tayo sa ating buhay Kristiyano, dapat matik kapag Kristiyano po tayo, dapat tayo po ay maging generous. Kasi yun po ang mandate, yun po yung will ng ating Panginoon sa lahat po ng Kristiyano, dapat generous po tayo. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, generous ka. Generous ka. Yan, so lahat tayo ay generous. Okay, so today, I'm going to preach on the topic, sabihin nyo nga, 50 Shades of Greed. Yan, so are you familiar with that title? Diba, kung nakikita nyo po yan, matagal na po yan eh. It is a series. Hindi po yan ang series talaga, no? Ang talagang title po dyan, kung makikita nyo po sa Netflix, it is 50 Shades of Gray. Yan, so yung gray po roon, G-R-A-Y. So gray po siya dahil pangalan po siya ng tao. Diba? Ang iba't ibang mukha ng si Miss Gray na to, itong tao na to. Pero you know what? Actually, the word gray, yung G-R-A-Y, doon po talaga galing yan. Yung 50 Shades of Gray, it comes from the color gray. Kasi ang gray daw, may mga kulay gray na iba-ibang klaseng gray. Diba? May matingkad na gray, may malabong gray. So minsan pag tayo po ay binigyan ng motif na sa kasal, kulay gray. Teka lang, ang daming kulay ng gray. Anong klaseng gray? Light gray, dark gray? Iba-ibang gray. So there are many, actually, I don't know kung 50 yan. That's an exaggeration, 50 shades of gray. Ibig sabihin, there are many shades or shapes or color of gray. May kausap po ba ako? So yan pa pag-uusapan natin. Pero hindi gray. Kinuha lang natin yung sons of, but 50 shades of greed. So it doesn't mean 50 po ang pag-aaralan po natin. So mahaba po ito, no? 50 shades of greed. Hindi po, exaggerated lang po yun. No? So meron lang po kung ilan na para maintindihan po natin, sa ating pag-aaral po ng word na generosity, dapat malaman po natin ano ba yung humahadlang sa ating generosity. At number 1 po dyan, na humahadlang para tayo ay maging generous, baka hindi natin alam, it is because of greed. Sabihin nyo nga, greed. Yan, anong greed ka na? No? Anong greed? Anong greed ba meron tayo? O, sino po dito aamin siya ay greedy? Diba? Walang aamin, no? So, ibig sabihin, yung iba sa atin pwedeng umamin. Aamin ako, nagkasala ako. Aamin ako yung nag-react doon. Pero yung wala pong aamin sa atin, kahit tanungin pa natin, ayaw natin na sabihin tayo ay greedy. Are you with me? Gusto niyo bang tawagin yung greedy? Diba? Gravy, pwede pa, no? Pero yung greedy, parang ang bigat-bigat, no? So, wala pong aamin na tao na sasabihin niya, ako greedy ako. Sa Tagalog po ng greedy, siya ay sakim, siya ay gahaman, siya ay parang, ano ba, ibang salita ng greedy. Sakim, gahaman, what else? Selfish, swapang, diba? Lahat na, gusto mo, ikaw lang ang meron. Masyado kang greedy, gahaman, sakim. Makasarili, yan, selfish. Diba? You know what? Minsan, baka hindi po natin alam na ang greed po pala, greed ay pwedeng nakatago sa generosity. Pwede palang magtago ang greed sa pagiging generous. May kausap ba ako? Diba? What I'm saying is, minsan tumutulong naman tayo, pero yung sa likod ng pagtulong natin, meron pala tayong mga hidden agenda. Meron tayong hidden motive. Na kung saan, dinaan sa generosity, pero ang totoo, greed pala. May kausap. Are you excited for this topic? Ayaw niya ata ito. You know what? Sabi po dyan, sa pakipost mo nga, ano ba yung medyo related sa salitang anger? Diba? Sa Bible po, pag pinag-uusapan po yung anger, it is too close to the word sin. Tama? Malapit po yung salitang galit
o pagkagalit, masyado siyang dikit sa kasalanan. Kaya dapat iniingatan. Hindi, ang galit po, hindi po siya talaga kasalanan for its word. Kasi galit tayo sa kasamaan, galit tayo sa nakawan. Diba, minsan, okay magalit at hindi po kasalanan ang galit. Kasi maging si Jesus man ay nagalit. Are you with me? Bakit siya nagalit? Kasi ginawang palengke, ginawang sugalan, yung templo ng Diyos noong time niya. Bili kayo rito. Di ba? Sino ba nagbebenta dyan? Pwede naman, kaya lang mamaya na. Pero during Jesus' time, si Jesus Christ ay nagalit, pero He doesn't sin. He didn't sin. Hindi po siya nagkasala. At tayo po, mga magulang, madalas nagagalit kayo sa anak mo. Pero ibig bang sabihin nun, nagkasala kayo? Hindi. So, ibig sabihin, hindi porket galit ka, nagkasala ka. Pero mag-ingat tayo kasi ang galit, lagi nakadikit yan sa kasalanan. Maaring hindi ka nagkasala ngayon, pero dahil yung galit mo, ang tagal-tagal na nanahan dyan, diba? Inalagaan mo, sa totoo lang, masyado na siyang dikit sa kasalanan. Akala mo galit lang, kasalanan na pala. Another word, sabihin nyo nga lust. Yan. Ano ang dikit sa salitang lust? Diba? Pag-ibig, tama po si Ate Jenny. Ang salitang lust ay connected sa love. Parang, Pastor, ba't ang layo Dikit po siya. Kasi, tayo po, di ba, minsan nakatago yung pag-ibig. Akala mo pag-ibig, yung pala, lust pala. Di ba, mga kabataan, mahal ko na siya. Di ba, I love him. Mamamatay ako pag di ko siya nakita. Akala mo love, sa una love, pero sa totoo, lust pala. Are you with me? Pero ano naman ang connected sa salitang greed? Yan. Gusto niyo malaman? Ayaw nyo. Di ba? Ano ang connected sa salitang greed? At ayan po ang ating pag-uusapan ngayong umaga na ito. Ready na po ba? So, sana maging excited po tayo rito. Tayo po ay magpapalinis, magpapabago sa Panginoon. Patawarin niyo na po ako kung masasaktan po tayo sa salita. Pero matutuwa rin naman tayo kasi babaguhin po tayo nito. Amen. Are you ready? Okay, so let's start. Luke chapter 12. Verse 13 to 15. Ito po yung istorya na kung saan kwento kay Jesus Christ during His time. Sabi diyan, someone in the crowd said to Him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me. Diba? Sabi niya diyan, Jesus Christ, Guro, may lumapit sa kay Jesus, pwede po bang sabihin niyo sa kapatid ko, hatiin na yung mana namin? Diba? Para, diba, ano man yung reason niya, basta, anong ginawa? Inutusan pa si Jesus Christ. Guro, pwede po bang sabihan niyo yung kapatid ko? Sabi mo, hatiin na yung mana namin, yung mana sa amin. Ano sabi ni Jesus? Verse 14, Man, who appointed me a judge or an arbiter between you? Diba? Sa Tagalog, sabi niya, sino ako para maging judge o sino ako para maging hukom o para maging tagapamagitan sa problema niyong dalawa ng kapatid mo. Who am I? Diba? Ina-point ba ako para maging hukom sa inyo? Parang sinasabi lang ni Jesus, anong paki ko dyan? Diba kayo gumawa niyan, ibig sabihin lang, wala akong concern dyan, problema nyo yan. Ang lesson po na makukuha po natin dyan po sa verse po niyan. So, anong problema po yung nakita po natin dyan? Diba? May mga problema tayo na hindi na po papakialaman ng ating Panginoon or ng ating Diyos. Pagkatulad po nun, di ba? Hindi na po pinakialamanan ni Lord yung problema ng magkapatid. Bakit? Ang sabi niya, anong concern ko dyan? Ganon din po sa atin, may mga bagay sa buhay po natin na hindi po papakialaman ng ating Panginoon kahit siya po ay Diyos. Bakit? Kasi ikaw ang gumawa ng problema mo. Diba, minsan nagpe-pray tayo, Lord, buntis ako. Sabi, hindi ako gumawa. Lord, buntis ako, tanggalin mo. Diba, minsan may mga ganyan, mga nabibigla tayo, may mga emergency hindi natin sinasadya. Sabi mo, hindi mo sinasadya. Tapos we pray to God. Pero gusto natin,
tayo gumawa ng problema, gusto natin ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Diba, mga estudyante, tayo po ay nag-aaral, diba, during exams week, sinasabi natin, Lord, sana pumasa ako sa exam. Ang tanong ni Lord sa atin, nag-review ka ba? Minsan tayo, lakas natin manghingi eh. Lord, paano pumasa ako? Pero ang tanong, nag-aral ka ba? Paano ka papasa kung wala ka namang effort ng pag-aaral na ginawa mo? May kausap. Diba? Minsan ganoon din po tayo. Lord, bayaran mo. Lord, ang laki ng problema ko, bayaran mo. Are you with me? Kaya sabi ni Lord, anong concern ko dyan? Ikaw ang gumawa niyan, tapos gusto mo ako ang magbayad. Parang ganoon din po yung sinasabi ng ating Panginoon. Just sa kwento na yan. Anong concern ko, samahan niyo parehas? Pag-usap kayo. May kausap? So, ang point lang dyan, huwag po natin sisihin. Huwag na sana dumating yung point na sinisisi pa natin ang Diyos sa mga bagay na tayo naman po ang may gawa. Lord, bakit mo pinayagan bumaha? Bakit mo kami, Lord, binagyo? Bakit mo kami nilindol? Diba? Minsan, ang mga tao nagtatanong ng ganyan. Pero sa totoo lang, diba? Sino ba nagkalbo ng bundok? Si Lord ba? Hindi ba tao? Di ba kayo rin ang nagkalbo niyan? Lord, bakit ang bilis ng tubig? Hindi ba't ninakaw niyo yung budget sa flood control project? Kaya ganun kabilis ang tubig? Tapos sinisisi natin, Lord, pinabayaan mo kami. May kausap. Pero you know what? Pero dahil mabuti po ang ating Panginoong Hesus, even dyan sa kwento na yan, ang Panginoon nakialam pa rin. Sumagot pa rin siya. Kahit na ganun yung una niyang sinagot, anong concern ko dyan? Pero in reality, parang nagturo pa rin ng Panginoon. Sabi ng verse 15, sunod dyan. Then He said to them, beware. Sabihin nyo nga, beware. Yan, eto na, si Lord. Nagkukwento lang tungkol sa mana ng kapatid. Pero sabi niya, beware. Be on guard against all kinds of greed. Bakit? Life does not consist in abundance of possessions. So ang greed pala ay sabi nga natin kanina, parang wala lang, no, mana lang yung concern. Pero ang greed po pala ay maraming kulay or maraming klase. There are different shapes or colors of greed. May kausap. At sabi niya dyan, life does not consist in the abundance of possessions. Minsan tayo kasi ang standard natin sa isang tao o sa pamumuhay natin, yung ating pong mga possession. Diba? Ang buhay, you know what? Sinasabi po ni Lord Jesus Christ, mag-ingat po tayo sa kasakiman. Mag-ingat po tayo sa greediness. Kasi ang buhay ay hindi po nasusukat sa ating mga damit. Kahit bago ang damit natin na binigay ng dalawa. Hindi po nasusukat ang ating pagkatao sa sinusuot mong relo. Hindi porket pa iba-iba ang relo mo, marami kang sapatos, marami kang bag, hindi po nasusukat ang pagkatao mo sa sinusuot mo. Hindi rin sa laki ng bahay mo. Hindi porket malaki ang bahay mo, maganda ang yung pagkatao. Kami nga di ba, minsan, ang bahay po namin malaki. Malaki po kasi malaki po yung lot area po namin. Pero you know what? Hindi po porket malaki yung bahay namin, hindi na po kami binabaha. At porket malaki yung bahay namin, parang minsan, parang nalulungkot lang ako, hindi porket malaki yung bahay mo, nilalampasan lang ako ng mga ayuda. Pinipili yung mga maliliit na bahay, pero lubog din ang bahay namin. Dahil malaki, lampas. Ano ba ganun dito na minsan nalalampasan? My point is, hindi po nasusukat ang estado ng buhay natin o ang pagkatao natin dahil sa mga sinabi ko po kanina. Amen? Hindi rin porket marami kang sasakyan, hindi dahil maganda yung mga sinusuot po natin, hindi po doon nasusukat. Amen? So tuloy natin, si Jesus Christ, tinuloy ang kwento, verse 16. Sabi niya, and He told them this parable. So eto na. Nagturo si Jesus ng parable, the ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, what shall I do? I have no place to store my crops. Diba? Big time, no? Meron daw isang mayaman, diba?
saganang-sagana sa kanya pong negosyo, sa kanyang ani or harvest. Diba? Big time po ito. At you know what, sabi niya dyan, dahil sa sobrang yaman niya, napapatanong siya, nalilito na siya, what shall I do? Diba, nalilito? Or probably dahil sa dami ng negosyo niya, minsan ng tao, minsan nalilito rin eh. Pag ang tao minsan sumobra na sa yaman, nalilito na. Tignan mo yung katabi mo, nalilito ka na ba? Ganun ba? Pag sumobra sa yaman, nalilito na. Diba? Meron ba nalilito rito? Minsan kasi dahil sa dami ng sasakyan mo, nalilito ka na. Anong sasakyan kaya gagamitin ko? Pick up? Fortuner? Diba? O, diba? Land Cruiser? Ano yung mga Lamborghini? Ano yung mga sasakyan na Jaguar? Anong tawag sa sasakyan na parang owner na malaki? Hummer. Yun, Hummer pala. Kalimutan ko na. Kala ko jeep eh. Okay, so, minsan, dahil sa yaman nalilito, at minsan baka yung katabi mo nalilito na, anong sapatos kaya masuot ko? Di ba? Parang nagkakaproblema ka pa, lalo ka nagkaproblema dahil sa dami mong gamit. Anong cellphone kaya? Ang dami mong cellphone, isa lang naman ang kamay mo, o dalawa lang naman ang kamay mo. Ang cellphone mo, ang dami. So nalilito tayo minsan dahil masyado na tayong maraming hinahawakan. May kausap. Verse 18, sabi dyan, then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain, and I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. Hindi po magpakasala, magpakasaya ka. Diba? Minsan, sabi niya dyan, anong gagawin ko? Okay na. Sisirain ko itong ano ko. Yung lupa ko rito, patatayuan ko ng mga business. Paglalagyan ko rito ng mga milk tea, kapihan, diba? Mga CJ Kakanin, lalagyan ko rito ng mga jewelry shop. Iba-ibang negosyo. Sa sobrang yaman niya, nagtayo siya, tapos, anong sabi niya dyan? I said to myself, diba? Mapapasigaw ka niyang, take life, it's easy, diba? Easy lang. Eat, drink, uminom, maglasing, at magpakasaya. Maraming tao ang ganyan. Akala nila sa yaman nila, yun na ang, doon tumatakbo ang buhay nila. Iinom na lang ako, magpapakasaya, kakain, eat all you can na lang ako lagi, at magpapakasaya. May kilala ba kayong ganyan? Wala. Diba? But God said, sabi dyan, verse 20, but God said to him, you fool. Sabi niyo, you fool. Hangal ka. This very night, your life will be demanded from you. Kukunin ang buhay mo ngayon. Then who will get what you have prepared for yourself? So, kanino na mapupunta yung mga pinaghirapan mo, mga pinagmamalaki mo? Diba? Minsan tayo kapag ang mundo natin ay ang mga gamit o ang mga bagay. Lahat po ng bagay sa mundo na tinatangkilik mo ay kapag yun ang puso mo, ang tawag sa atin ni Lord, you fool. Tanong, galit po ba ang Diyos sa pagyaman? Ito kasi mayaman eh. Sinasabi ba ng verse na yan, dahil sa kwento na yan, si Lord ba ay galit sa mayaman? Wala akong naririnig. Hindi. Diba? Hindi po siya galit. So anong point niya? Tuloy natin, last verse, verse 21. Sabi niya dyan, this is how it will be with whoever stores up things for themselves, but is not rich toward God. Ganito po ang sasapitin ng lahat ng nag-iimpok ng kayamanan para lang sa kanilang sarili. Kabaligtaran po ng ating pong tinuturo na selfless. So dapat po tayo po ay maging selfless. Kasi kung ang mindset po natin ay sarili lang natin, dapat secured ako, dapat ako muna, baka mauwi tayo, katulad ng isang mayaman. Hindi po masama ang yumaman, pero ang objective mo sa buhay mo, ang plano mo sa buhay mo, maging mayaman, magkaroon ng magandang asawa, payayamanin mo, ganito, ganyan. Kung ang sarili mo is for yourselves, for themselves, and not to God, we are full. Amen po ba?
So my point is, dapat tayo po ay nag-upgrade. Pakita mo nga, kuya. Yan. Dapat tayo ay nag-upgrade. Gusto ni Lord na tayo ay nag-i-improve. Tayo po ay nag-upgrade ng ating kabuhayan, ng ating talento, ng ating skills. Pero sa kabila po ng upgrade, dapat matutunan din natin mag-down. Hindi po downgrade. Downgrade. Yan. Medyo bago po yan, no? Upgrade. The moment na tayo po ay umaasenso o umaangat sa buhay, please, matutunan din po natin lagi na tayo ay magpa-downgrade. Kasi madalas, kapag umaasenso, gumagaling, yung mayaman, nagkakapera, yung greed, kasabay din umaangat. Dapat kapag umaangat ka, ang greed mo dapat bumababa. Amen po ba? Pwede po mangarap, pero habang umaangat tayo, ibaba po natin yung greed natin. Amen? So anong greed na ba tayo? Anong greed ba? Umaangat ba yung greed natin? O dapat yung greed bumababa? Di ba? May kausap? Baka akala natin ambition pa yung nilalakaran natin. Kasi meron tayong ambition sa buhay. Marami tayong ambisyon. Pero baka magugulat tayo, akala mo ambition, yung pala, greed pala. Akala mo pangarap lang, hindi na pala pangarap, ganid na pala, greed na pala yon. Are you with me? Kasi dati mga kabataan, gusto lang natin pumasa. 85, 90. Pero habang tumatagal, yes, mag-award ka na, salutatorian ka na, cum laude ka na nga. Diba? Entitled ka na nga, na magna cum laude, pero dahil nainggit ka sa katabi mong summa cum laude, diba? Kaya lahat gagawin mo, kahit mali na, umangat ka lang at masapawan mo yung isa. Baka akala mo, ambition pa rin yon, greed na pala. Check ourselves. Ang gagawin po natin, hindi tayo magtuturo sa topic po na ito. Ako kaya, kamusta na ang greed ko? Umaangat ba yung greed ko, yung pagkaganid ko, pagkasakim, pagkagahaman, pagkamakasarili? Bantayan po natin. Tama? Sino po gumagamit ng gluta? Ako po dati. Ngayon nahinto eh. Diba? Pero gusto ko pa rin, kahit pa paano maging fair yung skin, kasi meron po ako mga dark spots sa aking, pag tumatanda pala, nagiging dry ang mga balat. So, okay lang po mag-take ng mga vitamins or mga food supplement just to revitalize your body and skin. Pero kung ikaw ay napakaputi mo na at gusto mo pang talagang nagliliwanag ang iyong mga mukha, diba? Pwede naman. Pero question yourselves, is that for physical appeasement or what? Or greed na pala? Gusto mo kasing masapawan yung katabi mong umiilaw din. May kausap. Congressman ka na, pero gusto mo, ikaw din yung contractor. Diba? Anong tawag doon? Greed. Diba? Ang laki ng greed nila eh. Diba? Kaya mag-ingat po tayo. Okay lang mag-upgrade, pero dapat laging, again, downgrade. Okay, so now, what is greed? Ano ba ang greed? Sabi po dyan, greed is the assumption that all is for my consumption. Nag-a-assume tayo, inaakala na, yung mga greed kasi, akala nila, lahat ng nakikita nila ay para sa kanilang sarili, consumption. Nakita ko yan, ako gumawa niyan. Therefore, akin dapat yan. Yun ang akala mo. Yun ang assumption mo. Ito yung paniniwala mo na lahat ay dapat sa'yo. Ang tawag doon, greed. Meron ka na, gusto mo lahat dapat sa'yo. Greed po yan. Again, greed is also the belief that all that I have is all for me. Are you with me? Hindi lang sa assumption, paniniwala na yon. Pinaniniwalaan mo na o doktrina mo na, kapag greedy ka, akala mo lahat ay dapat para sa'yo. Umiikot ang mundo para sa'yo, sinisinyaga ng araw, kaya may araw dyan, akala mo, dahil para sa'yo lang. Nung bata po ako, ganun po ang mindset ko eh. Nilikha ako ng Diyos,
Kasi mahal niya ako at lahat ay umiikot para sa akin. Feeling ko, ginagamit lang kayong lahat para sa akin. Yun ang mindset ko. Very selfish. Napakabata. Napaka-immature ng ganong kind of thinking. Ang problema, baka lumaki na tayo, baka may ganun pa rin tayong thinking. Ang mundo, ang mga katabi mo, ang churchmate mo, umiikot, gusto mo, sa mundo mo lang. That's the big problem. Amen? Baka maisip mo, dahil napagod ako, nahirapan ako bumili niyan, akin yan. May kausap, dahil ako nag-donate niyan, akin pa rin yan. Ako may right niyan. Ako nag-donate ng aircon. Ako nag-donate ng anong gamit ang donate mo. Baka meron tayong ganung attitude, may say ako dyan kasi ako nag-donate niyan. Dahil tinulungan, parang ganito yan, dahil tinulungan kita, therefore, may utang na loob ka. May kausap ba ako? Ganun po yung normal na natin reaction. Tinulungan ko yan, binigyan ko yan, so may utang na loob ka. Sino po dito, tanong, sino po dito yung nagbigay ka sa tao, tapos yung pinagbigyan mo, halimbawa nagbigay ka ng damit, or ano man, tapos nakita mo, parang di niya naman ginagamit, parang di niya naman sinusuot. Sino po dito yung aminin nyo na sumasama ang loob nyo? Minsan, binigyan ko ng regalo, di niya sinusuot. Umamin po kayo, sino yung gumigayang nararamdaman? Binigyan ko ng polo, kulay blue, birthday niya, hindi niya sinuot. Yan, salamat po sa nagregalo sa akin. Maraming salamat, di ko na po babanggitin ang pangalan nyo. Tago na natin sa pangalang. Maraming salamat po. Diba, sumasama ba ang loob nyo kapag binigyan mo ng regalo, ng damit ay hindi niya sinusuot? Ayaw umamin. Ang tanong po ganito, nagbigay ka, yes. Hindi ba binigay mo na? So, sino ang may karapatan magsuot ng damit? Ikaw ba na nagbigay? O siya na nagmamay-ari na ng damit? Di ba? Ang tanong lagi ni Lord, ang Lord kasi ganun din magtanong sa atin Ba't nagagalit ka? Ba't sumasama loob mo? Hindi ba't binigay mo na? Binigay mo na Di ba? Mother ko madalas magbigay sa akin ng damit yan. Ba't hindi mo sinusuot? Hindi ko pa kursunado Hindi ko pa kursunado ang isuot ito Are you with me? Kung tayo po ay may gamit na ibinigay, ibig sabihin, wala na sa iyo ang right nun. Bahala na siya kung ibigay niya. Importante ikaw, meron kang pusong mapagbigay. Pero kung hindi niya gamitin, hindi niya suot o hindi niya kainin, it's not up to you kasi you don't have that right. Binigay mo na sa kanya yon. May kausap. Another shades of greed. Kapag ganun po ang mindset po natin, di ba? Parang, halimbawa dito sa simbahan, ang laki-laki ng tithes ko Ako pinakamalaki, ako naniniwala ako pinakamalaki nagbibigay ng tithes dahil maganda trabaho ko Bakit yung aircon hindi pa napapagawa? Ano ba yan? Ano ba yung pastor natin? O ano ba yung leader ko na yan? Pero ang tanong, hindi ba't binigay mo na? Sino ang may right nun? Ikaw ba na nagbigay o yung pinagbigyan mo na? Are you with me? Assess po natin. Meron lang po ilang tanong na gusto ko pong sagutin ninyo ng yes or no lang. Mabilis lang, random lang po ito. No? Huwag niyo nang pag-isipan na matagal. Number 1, hirap ka bang magbigay sa perang pinaghirapan mo? Diba? Pinaghirapan ko to, ibibigay ko lang to. 10% pa, pambihira to. Laki-laki Pambihirang simbahan yan, alis na nga ako dyan. Hirap ka bang magbigay sa perang pinaghirapan mo? Kapag ang asawa mo ba nang hiram ng utang, hindi ka ba makakatulog? May utang mo. Di ba? Ang kapatid mo nang hiram sa'yo. Di ba? Isang araw pa lang nakakalipas, bayaran mo utang mo Huwag mo kakalimutan di ba? Utang mo Utang mo Nagmumura na no? Di ba? Assess ourselves, hirap ba tayong magbigay? I-check po natin kasi pag ito po nasasagot po natin ng yes or no, makikita po kung tayo po ay greedy.
kapag hirap kang magbigay o magpahiram ng perang pinaghirapan mo, probably entitled tayo, grade check. Pangalawa, are you highly calculating person? Tayo ba yung tao na kung saan darang laging nakakompute? Di ba? Ikaw ba yung taong lahat, alam mo, di ba? Lahat na lang sa buhay mo ay may bilang. Last week, nagbigay ako sa kanya ng turmeric. Diba? Kahapon, nung birthday niya, nagbigay ako ng bibingka. Binibilang na, tayo ba ay nagbibilang? Ba? Dapat sa susunod na birthday ko, ito rin ang ganti niya sa akin. Kinakalculate natin. Tama? Another shades of greed. Third question, ginagamit mo ba ang good stewardship bilang excuse para hindi ka magbigay o tumulong? Dinadahilan mo ba, diba, sister, brother, pasensya ka na ha. Nagbabudget kasi kami mag-asawa eh. Diba? Wala sa budget ngayon. Diba sabi naman ng Bible, be a good steward. So yung nangungutang sa'yo, oo nga na Bible pala yun, be a good steward. Hindi ka na tuloy nakatulong. Hindi ka na nakapagpahiram. Kasi ang dahilan mo, good steward. Tama? Nagiging excuse yung pagiging biblical mo. Nagpuput ka ng verses para hindi ka lang magbigay ng tulong. Last question. Nakararamdam ka ba na yung tinulungan mo dapat may utang na loob sa'yo? Yan. Salamat po sa nagbigay sa akin. Oo. Wala akong utang sa inyo. Ayan ha, sagot na ka. Nakakaramdam ka ba na yung tinulungan mo dapat may utang na loob sa'yo? Sinabi na natin kanina. Na kapag nagregalo tayo sa Kanya, dapat regaluhan din tayo pabalik. Ate Jenny, don't worry, nag-promise ako sa'yo. Diba? Diba? Pero minsan, baka nung time niya, hindi siya nakapagbigay, maybe kulang din siya or meron siyang ibang inaasikaso. Ang point ko lang, kapag tayo po ay nagbigay, kasi binigay mo huwag tayong mag-expect na gagantihan ka o papalitan ka. Amen po ba? Si Lord pwede pa kasi si Lord siya God is a gracious God. Pero minsan tayo yung kapwa natin, hindi mo kaparehas. Minsan hindi siya gracious. Minsan may problema ang pinagdaraanin yan. Pero huwag kang mag-expect na porkit nagbigay ka, magbibigay din sila ng kalaking ibinigay mo. May kausap. Natututo po ba? Nasasaktan po ba? O tigilan natin to. Amen? Paano po? 50 po ito 50. Okay, ngayon, now, talunan po tayo. Paano tayo makakawala sa greed na to? Gusto niyo ba malaman? Paano tayo makakawala sa ganid na ito? 3 bagay lang. Ilan? 3. Number 1 is beware. Sabihin niyo nga, beware. Yan. So, ibig sabihin ng beware, parang maging watchful ka, watch out. Diba? Parang ibig sabihin lang, pag ang isang karatula nagsabing beware, ibig sabihin, mag-ingat ka. At ang Bible, ang Diyos, sinasabihan tayo, especially sa greed, tayo po ay pinag-iingat. Kapag usapang ganid, usapang kasakiman, ang sabi ng Diyos, beware. Kasi this is dangerous. Diba? Beware of dogs. Pag naglagay ang may-ari ng ganon, mag-ingat ka kasi hindi ka sasantuin yan. Kakainin ka yan. Rarabisan ka yan. Kakagat yan. Diba? Beware. High voltage. Tama? So, pag mga ganong signage, ibig sabihin dapat mag-ingat. At ayun pong sinabi ni Jesus, beware, be on guard against all kinds of greed. Mag-ingat po tayo sa greed. Ibig sabihin, greed is dangerous to your health. Greed is what? Napakadelikado talaga. Merong danger po sa greediness. Ano-ano ito? Number 1, greed 1. Ang sa akin ay akin, kahit hindi ko pa gagamitin. Ito po example ng greed. Diba? Ito yung grade 1. Kaya ang sasabihin mo, dahil ikaw greedy ka, ang sa akin ay sa akin, kahit hindi ko pa gagamitin. Sino sa inyo nakaka-relate dyan?
mga plastic sa bahay, maraming Tupperware, di ba? Bili ka ng bili. Hindi mo naman gagamitin. Di ba, naging habit mo lang magkolekta, pero hindi mo naman ginagamit. Kaya ang daming bahana, yung mga gamit mo, napupunta lang sa basurahan. Kasi nagkokolekta ka, kasi ang dahilan mo, ang akin ay akin kahit hindi ko pa gagamitin. Pero lahat yun nawawala pag may baha. At minsan si Lord, inaalaw ang baha para wag tayong maging greed. Ang dami nating gamit sa bahay na tinapon lang natin. Sige na, baha na eh. Pero nung araw, ingat na ingat ka dyan. Ano bang gamit dyan? Simpleng kahoy lang, maraming kahoy lang na magagamit ko pa yan, magagamit ko pa yan. May ganyan tayong attitude. Wag mo itapon, di ba? Sa bahay namin dati sila, Mama, ano ba yan, dahil mong gamit? Wag mo itapon yan, gagamitin ko pa yan. Kahoy lang yan ah. Di ba? Pero ang tagal-tagal na nakakalat yung kahoy na yon. Kasi ang akin ay akin, kahit hindi mo pa gagamitin. Pangalawa, grade 2. Grade 2 is, ang akin ay akin, ang sayo ay sayo. Paano po yan? Kami po, ako na lang uli, example. Sa bahay po namin, sanay po kami, binili ni Marlen, ay kara kay Marlen. Diba? Ako po bunso, kaya swerte ko, may tagapagtanggol. Ang policy po namin sa bahay po namin, kung sino, sa bahay namin dati, kaila Mama, nung binata pa po ako. Diba? Pag binili mo, sa'yo yan, ikaw bumili niyan eh. Pero sa pamilya po namin ngayon, hindi na po ganun ang policy. Kapag ako bumili, lahat yan para sa atin. May ganun ba kayong policy? Baka sa magkakapatid. Kasi kung tayo, ang akin ay akin, damutan kayo ng damutan. Pag nabawasan na. Tama, lalo sa rep. Misay, sino gumalaw ng gamit ko? Yung baso na usog eh. Baso na lang na usog, gagalit ka pa. Masyado kang organized. At minsan, ako po nung high school, diba, minsan yung mga kabataan, mga lalaki, lalo pag may gel, pag nahawakan yung, diba? Nahawakan yung buhok, ano ka ba? Mumurahin ka agad, aawayin ka agad, mahawakan. Bakit? Mahal na mahal niya yung buhok niya. Masyado niyang mahal yung sarili niya. Okay? Nagigets? Grade 3. Yan. Grade 3, kahit ikagutom mo, ang sayo ay akin. Wow, talagang grade na to ah. Kahit ikagutom mo, ang sayo ay akin pa din. Ano example niyan? Ito yung lagi ka na lang may dalang plastic bag. Diba? Lagi ka na lang may dalang plastic bag. Ate Shawi, di ba? Balutin mo ako ng hiwaga ng iyong plastic bag. No? 3 lang po kayo sa bahay, pero dahil wala pa yung kapatid mo, ang sasabihin mo, ubusin na natin, wala naman siya eh. Kasi ang dahilan mo, kahit ikagutom niya, ang sa kanya ay akin. Naging problema po namin mag-asawa yan nung bagong kasal kami. Kasi bakit? Kasi yung mindset ko ganun eh. Ganun po ako nasanay kasi ang sa amin sa bahay, ang bili mo sa'yo. Kami po mag-asawa, lagi ko po nakakwento. Bumili ko ng chocolate, Cadbury. Binili ko rin naman siya, Goya. Di ba? Chocobot. No? Mga maliliit na lang. But sa'yo, special, imported. Sa akin, ano lang, choconut. No? Mga choconut lang. Bakit? Kasi kahit ikagutom niya, ang sa kanya ay akin. May kausap. Meron ba ganyan dito? Wala nga amin. Pero minsan, yung sa kapatid mo na lang. Ako natutuwa po ako kay Cheska. Diba? Kahit po hindi po siya masalita, pero hindi po yan uuwi and hindi niya aalalahanin lahat ng tao sa bahay. Si Kuya. Kasi binili ko siya eh. Si Kuya, bili mo rin. Kasi minsan nasasama ko siya sa deliver. Si Mama, si Kuya, pasalubungan mo rin. Eh wala na akong budget. Sabi ko, sige na nga. Para lang, ibig sabihin, yung generosity niya, yung pagpapaalala niya sa ibang tao, nandoon pa rin. Kasi ang alam niya, kahit ikagutom niya na lang, basta yung kapatid niya, meron. Pero si Cheska po iba. Si Cheska po kasi ano yan eh, ano siya, arithmetic engineer.
Dapat pantay-pantay. Diba? Kahit butal na kahit apat, diba? Halimbawa, 4 kami sa bahay, 5 yon, hindi pwedeng sumobra ang akin. Dapat yung isa na yon, hatiin pa rin sa 4, yung sumobra. Grade number 4. Yan. Hanggang 50 lang po ito. Huwag kayong mag-alala. Okay, grade number 4. Ang sayo ay akin kahit ikamatay mo. Ikamatay ko. Sorry. Baligtad pala. Kanina siya, no? Ang sayo ay akin kahit ikamatay ko. Ba, grabe. Handa siya magpakamatay. Bakit? Para makuha niya yung gusto niya. Kahit ibigay ko pa ang kaluluwa ko sa demonyo, basta ma-promote lang ako. Ganun siya kaganid. Pero maganon dito, isasanla ang kaluluwa. Ibebenta kung kani-kaninong tao. Basta magkaroon lang ng pera at umasenso. Di baling manloko. Basta makabenta. Tama? Minsan, mga negosyante, diba? Di baling mali ang timbang, basta malaki ang malaki ang kita. Liit tubo, laki kita. Diba? Chinese, no? Liit tubo, laki kita. Mga kabataan, minsan tayo ganyan, nagdalagdag tayo ng allowance, mama, may project kami, 3,000. Oh. Enchanted Amazing project namin eh. Enchanted Amazing, di ba? 3,000. Ano yun? Basta gagawa raw kami ng story, 3,000 yung contribution. Sigurado kayo, di ba? Group project yan, group project. Pupunta lang pala ng Enchanted, 3,000. Are you with me? Di ba? Minsan tuition fees. Di ba? Huwag nyo nang gayahin yung mga magulang nyo dati. Na minsan, di ba, ang tuition fee dati, 3,000, nagpapadagdag ka, 3,500, mama, 3,500. Kasi yung resibo, hindi mo yung pinapakita, dinodoktor mo, pati pirma. Last, grade number 5. Ang sayo ay akin, handa kitang patayin. Malupit. Eto, papatay na talaga. Patay kung patay. Papatay ka ng tao, maupo ka lang sa upuan, di ba? Yung kantang upuan. Napaka-greedy. Lahat gagawin. Yung wala siyang pakialam sa flood control, kahit malugi, mamroblema ang bayan, pumatay na maraming tao, basta siya, ang sayo ay akin, handa kitang patayin. Sabi mo sa katabi mo, anong grade ka dyan? Tama? Anong grade po tayo dyan? Next. Number 2, mabilis na lang po. Kanina, beware. Now, be on guard. Beware at magbantay ka. Bantayan mo yan. Guard against all kinds of greed. Dito po, I just want to use the word sakim. Sabihin nyo nga sakim. Yan. First letter, S. Paano tayo mag-guard? We must guard ourselves on selfishness. Sabi ng James 3:16, for where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and evil practice. Every evil practice. You know what, mga kapatid, Sogsi family, kung ikaw ay merong selfishness sa buhay mo, lagi ka na lang sarili mo iniisip mo, ang sabi po ni James, yun daw ay evil practice. Kapag sarili mo ang iniintindi mo lagi, evil po yan. At kapag ganun ka, meron kang disorder. Hindi po tama yung ganung practice. Kristiyano ka, madamot ka, ibig sabihin, it's an evil practice and it is disorder. Kaya nga hindi bagay sa Kristiyano ang magdamot. Amen. Pangalawa, A, di ba? Sakim, A stands for apathetic. Ibig sabihin ng apathetic, walang pakels. Ba, wala akong pake. Sino ganyan dito? Kapag tayo po ay walang pake sa kapwa po natin, we become greed. Akala natin yung walang pake, hindi greediness. Greediness po yan. Proverbs 18 verse 1, sabi po dyan, whoever isolate himself, seeks his own desire. He breaks out against all sound judgment.
Anong ibig sabihin po niyan? Kapag tayo po ay laging nag-isolate lang ng sarili natin, dun kayo, basta ako, dito lang. Ang tawag po dyan, apathetic. Wala kang pakialam sa iba, basta ang iniisip mo, sarili mo lang. May ganyan ba dito? Kapag ina-isolate mo na lang lagi, itong pinag-usapan ng grupo, pero ikaw, iba ang gusto mo mangyari. You isolate yourself. Nagbe-breaks out ka against all. Lahat na ito yung suggestion, pero ikaw, nag-iisa kang ikaw. Gusto mo ganito gawin. Lahat tayo, Jollibee na, pero ikaw, McDo. Lahat na Jollibee, ikaw na rin nag-iisang McDo. Ang tawag doon, apathetic. Wapakels. May kausap. Tanong, may pakialam ba tayo sa bawat isa? Kapatid, dapat po tayo may pakialam. Diba? Kung nakikita po natin ang kapatid natin, nahuhulog sa hukay, merong ginagawang di tama, wag po natin idahilan, siya naman yun bahala siya. Pero nakikita mo na problema na siya, papunta na siya ng impyerno, pero ikaw, wala ka pa ring pake. Apathetic. Apathetic. Ginawang kante, no? Apathetic. Okay, number 3, letter K. Stands for kleptomaniac. Ano ba itong kleptomaniac ba ito? Kleptomaniac, ito yung mga nagnanakaw, nangungupit, na parang sakit niya na yan. Hindi siya gagawa na walang pagdanakaw. Mayaman na siya, mangungupit pa siya. Para yung alam natin na nababalitaan natin ngayon sa social media. Ano sabi dyan, Proverbs? Stolen bread tastes sweet. Ano ba? But it turns to gravel in the mouth. Anong ibig sabihin sa Tagalog niyan? Minsan, pag nakanakaw ka, piling mo naka-jackpot ka kasi easy money. At ang easy money, ganyan, no? Stolen bread, ang tamis, ang sarap, biglang pera, biglang yaman. Pero sabi dyan, di ba, anumang nakuha natin sa pandaraya, parang masarap lang sa unang pagkain, sa unang tikim. Ngunit habang tumatagal, para kang kumakain ng gravel, buhangin. Tama? Hindi mo na masikmura yung ginagawa mong pagnanakaw, pandudukot, pangungupit. Sa una lang masarap yan. Pero sa mga susunod na araw, kakasuhan ka na yan. May kausap pa ba ako rito? Masarap lang sa umpisa, pagdating ng araw, may problema ka. Diba? Tandaan natin, ang ginagawa natin sa buhay, mabuti man ay masama, lagi po yung may balik. Tama? We will be judged. Diba? I-judge tayo ni Lord, minsan yung paghatol niya, wala pa tayo sa langit, pero hinahatulan na tayo dito pa lang sa lupa. O sa ibang salita, tinatawag nilang karma. Kaya nangyari yan, bumalik sa iyo yung pinaggagawa mo dati. Kaya mag-ingat po tayo. Okay? Next letter, I. Sabihin nyo nga, insatiable. Yan. Insatiable. New word. Pag sinabi po insatiable, ibig sabihin you are never satisfied. Hindi tayo makontento. Ang greedy po kailanman na hindi nakokontento. Kaya please, wag mo sanayin maging greedy. Kasi hindi ka na makokontento. Ang dami mo ng collections ng mga sapatos, relo, gadget, lahat na meron ka. Pero ang dialogue mo, pag napunta ka ng mall, uy, bago to ah. Samantalang ang dami mo na. Hindi. Wala ka ng pera, mangungutang ka pa kasi bago to ah. New edition, ay mas maganda to, mas maganda to. Greedy. Insatiable. You will never satisfy. Sabi ng Proverbs 30, verse 15 to 16, sabihin nyo nga, the leech. Ano ba yung leech? Para raw tayong linta na kung saan who sucks that cry out. Diba? Sisip-sipin ka ng sisip-sipin yan. More. Hanggat nakadikit yan, sisip-sip yan ng dugo sa'yo. Ang linta, want more. Hindi lang more, kundi more. Sabi pa dyan, there are 3 things that never satisfied. Ilan daw? 3. Pero hindi pala. Sabi niya, no. 4 that never say enough. Ano ra yung mga hindi nasa-satisfy?
the grave. Ano yung grave? Kasi ang grave, ang libingan, ang lupa. Ang lupa po, kahit meron ka ng nilibing dyan, hindi yan nakukontento. May ililibing at ililibing yan. Maraming inililibing. Di ba yung sementeryo natin? Pinakapatong na, pagdating ng panahon, pinatungan na, papatungan pa uli, pagsasamahin ng mga magkakamag-anak, patong ng patong, it will never satisfy the grave. Ano pa? The barren womb. Baog. Baog ka na, alam mong baog ka na, sabi ng doktor, pero ikaw, try ka pa rin ng try. You never, di ba? Ang barren, it never satisfy. Pangatlo, thirsty desert. Di ba? Ang disyerto, kahit punuan mo ng maraming tubig yan, lulusawin lang ang tubig niyan, matutuyo at matutuyo. Bakit? Kasi siya ay disyerto. Maging ang blazing fire. Ano ba yung blazing fire? Nagliliyab na apoy. Yung malaking blazing, nagngangalit na apoy. Anong ibig sabihin niyan? Kahit ano madikit dyan, susunugin. Bakal, lusaw yan. Bakit blazing eh? Di ba? Kahit basang kahoy, pag madikit, lusaw. May kausap po ba ako? Blazing fire. And last, letter M. Sakim, di ba? Sakim. Sabihin nyo nga, miser. Yan. Ang ibig sabihin po ng miser sa ibang salita, hoarder. Tayo po yung nag-hoard. Kapag ikaw yung nag-hoard, di ba yung mga bigas, wala nang bigas yung kapitbahay mo, ikaw bibili mo lahat ng tindahan. Oy, sa akin na naman. Kinukuha, minuhoard mo lahat. Tama? Ang tawag po ron, miser. Gusto mo lahat, sa'yo na lang. Parang tayo minsan, personal lang sa cabinet mo. Ang dami mo ng damit sa cabinet mo, pero di mo sinusuot, kinaliitan mo na lang lahat. Bakit? Kasi ang goal mo, mag-hoard eh. Mag-hoard ka na mag-hoard. It's not a good attitude na mag-hoarding. O kung anong gusto mong i-hoard or i-collect mo ng i-collect, nagko-collect ka pero hindi mo naman nagagamit. Proverbs 11:24, one gives freely, yet grows all the richer. Kapag daw tayo ay laging mapagbigay, it will grow us richer. Kapag nagbibigay ka, babalik lagi lang sa'yo. Pero sabi niya, another withholds, ayaw mo magbigay, puro ka pakabig, and only suffers want. Ang ibig sabihin lang yan, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit, ang taong tikom ang kamay, lalong naghihirap. Pansinin mo, obserbahan mo na lang yung sarili natin. Sarili nyo, huwag na yung ibang tao. Sabi ni Lord, maraming verses po yan, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman, lalong nabibless. Pero ang taong kuripot, ang taong madamot, ang taong tikom ang kamay, laging naghihikahos, laging kapos, laging kulang. Bakit? May poverty mentality ka eh. Hindi lang poverty, meron kang greedy mentality. Gusto mo pakabig ng pakabig. Kailan ka huling nagbigay? May kausap. And lastly, number 3, sama na po ako ng maganda nating manager. Sabihin nyo nga, be dead. Yung una, beware. Be on guard. Now, be dead. Pastor, paano yan? Kailangan mamatay. Ano po ba dapat patayin? Hindi naman ikaw physically. Colossians 3:5, sabi po dyan, put to death. Sabihin nyo nga, put to death. Tayo po bilang mga Kristiyano, we must put to death the sins. Maraming verses po yan, yung salitang put to death. Pero sabi dyan, therefore, whatever belongs to your earthly nature, ano yan? Sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed. Put to death all those things, especially our greed. Pinapatay po yan. Kasi ang greed daw, sabi dyan, yung naka-highlight, greed is also called idolatry. Amen? Para kang sumasamba sa Diyos-Diyosan.
Kapag ikaw daw ay greedy, kapag ikaw ay sakim, gahaman, makasarili, idolatrous ka. Sumasamba ka sa Diyos-Diyosan. Bakit sa Diyos-Diyosan? Because it's all about me. Sinasamba mo na yung sa sarili mo. Kumain ka. Gratify yourself. Kailangan okay ka. Kailangan matanyag ka. It's all about me. Hindi ba napansin niyo yung mayaman kanina, yung binasa po natin? I will destroy my barns. Gagawa ko ng mga bagong barns. I will, di ba? Puro I will. Me, myself, and I na lang ang mindset niya. Myself, themselves. Yun ang problema, and you never thought about others. You never thought about God. Ang pera po natin, hindi lang yan para sa'yo. Minsan kasi meron tayong suspicion kasi. Minsan ayaw mo maglabas, ayaw mo magbigay kasi meron tayong suspicious thinking. Sindikato yan. Akala natin suspicion lang, sa totoo lang, greediness pala. May kausap. Akala mo suspicion, yung pala, greed. Ano ba naman magbigay ka ng 5 piso? Sabi mo ng 20. Diba? 50 pesos kung meron ka naman maraming pera para lang matulungan ng isang tao. May kausap po ba ako? Gusto ko pong ipakilala sa inyo. Kuya Boyet, pwede ka po ba rito? Saglit lang. Ano pong bansag natin kay Kuya Boyet? Siya raw si Boyet Parking. Kuya Boyet, maraming salamat. Boyet Parking. Nakilala po namin yan dyan sa Pisces, sa parking ng May Kawayan Doctors, big time. May-ari ng May Kawayan Doctors. Diba? Nagpa-park po siya doon. Nung first time ko siya na-meet, sige atras. Binigyan ko lang ng 5 piso, tinitigan ako. Binigyan ko, salamat po. Hindi niya ako kilala eh. Pero nung ulit-uli, umatras na naman ako, sige atras. Binigyan kong 20. Maraming salamat. Minsan umatras ako uli, hindi niya pa ako kilala, hindi ako nagbigay. Wala akong barya eh, hindi ako nagbigay. Tinitigan ako. God bless po. And one time, Brad, may simbahan kami rito sa taas, atin ka. Ngayon, kilala niya na ako. Hindi pa ako pastor noon. Diba? So, ang nangyari ngayon, umatin na po siya ng simbahan. Dalo pa lang. Pero makalipas ang ilang panahon, nawala po siya, hindi ko siya nakikita. Nagpastor na po ako. Pag nagkikita po kami, ngayon, madalas, mga ilang araw na, dati ako po nag-aabot. Ngayon hindi. Kahit kailan, hindi ko na naabutan yan. Tinatanggihan. Ang ginagawa niya, pag ako nakikita, Brad, pastor, tara, baba ka. Dala ang sasakyan. Lagi po siya nagbibigay sa akin ng tusok-tusok, fishball, kikiam, tokneneng. Lagi po yan, araw-araw yan. Ganun po siya ka-generous. At kung nababalitaan po natin even now, sa ating simbahan, yung ating pong mga breakfast, kadalasan po si Kuya Boyet. Si Boyet Parking, kung tawagin. It's about generosity. Amen? Na dati, nililibre mo lang, binabayaran mo yung pag-aatras niya. Ngayon, siya na yun nang nililibre. Sa pastor pa. Minsan, binilita, Pastor, umating ka ba ng church? Oo, umating pa ako. Ikaw, hindi umating ka rito. Lagi na po natin siyang kasama. Amen po ba? Alam niyo po ba kung ano ang papatay sa greed? Giving kills greed. Yan po ang number 1 papatay po sa ating kasakiman. The moment na ikaw ay magbibigay, papatayin nito yung greediness mo. Amen po ba? At kung hindi ka magbibigay, ang greed mo lagi nandyan. You know what? Ang turo po ng mga money guru, yung mga iba nag-aaral po about finances, sabi nila, live, save, and give.
Pakita mo nga, live, save, and give. Yan po yung yung theology nila. Mabuhay ka, mag-ipon ka, at yung sobra, magbigay ka. Ayan po ang mindset po nila. Pero ano pong problema po dyan? Ano po nakita natin problema? Next slide. Ang nakita po natin problema, di ba, paano natin malalampasan yung greediness kung yan ang mindset mo? Live, save, and give. So, diba? Yung live, saka yung save, hindi ba para sa'yo rin yan? Tama? Para sa'yo rin yan. Pero yung give natin, ang sistema, ang word natin sa give, yung salitang sometimes. Magbibigay minsan. Pag meron, pag may sobra, pag may sukli, pag may bariya, ibibigay kay God sa offering. Minsan, ibibigay sa kapwa ko, pag naawa ako. My point is, ang problema po sa ganyang setup, tayo po ay nagbibigay lang randomly. Kapag maisipan lang natin, kapag na-touch lang tayo, pero pag hindi ka na-touch, hindi ka talaga nagbibigay. You know what? Palitan po natin ito. Ang magandang formula po is give, save, and live. That's the attitude and mindset of a giver, of a generous. Hindi po huli ang pagbibigay. Si God, for God so loved the world, He lived, He saved. No. For God so loved the world, He gave. Na sana tayo, ganun din tayo. Unahin po natin lagi ang pagbibigay. We think of generosity. Amen? Sana ganyan maging mindset po natin. Huwag natin ihuli ang pagbibigay. Dahil Kristiyano tayo, sabi nga natin last time, plan. Diba? Let us plan to be generous. Paano tayo magpa-plan? Next slide. Be systematic. Diba? Dapat tayo, para maging generous, daily of our lives or weekly, dapat systematic po tayo. Pag sinabi pong systematic, regularly yan. Hindi po yan mema lang, pag naisipan mo lang, dapat yan nakaplano, madalas. Ibig sabihin, pre-plan. Hindi yan biglaan. Ang pagbibigay po, pre-plan, intentional. Dahil Kristiyano ako, dahil nagmamahal ako, magbibigay ako. And it is God-led generosity. May kausap po ba ako? Amen? Planuhin po natin. Lagan po natin ang sistema natin bilang Kristiyano. Sa loob po ng 1 linggo, hindi pwedeng wala kang bibigyan na tao. Mag-ipon ka para ito sa pagbibigyan mo. Tama? Simulan natin, linggo-linggo. Diba? Isipin natin, kay God magbibigay ako. Diba? Kung ang tithes and offering mo, ginagamit mo lang, kinsenes katapusan, ganun ka magbibigay, pwede naman. Pero dapat nakaplano ang pagbibigay. God-led. Maglaan ka weekly. Maglaan ka sa Diyos, maglaan ka sa iyong kapwa, planuhin mo. Mag-ipon ka. Mag-iipon ako ng 100. Yung 100 na to, iipunin ko to para may pagbibigyan ako. May kausap ako. Kasi kung di mo paplanuhin, wala naman matitira eh. Laging kulang. Plan to give to God. Plan to give to the church. Plan to give to the needy. To a friend. Or kahit kanino man. Ang importante po, systematic pre-plan, naglalaan tayo. Kasi kung wala tayong ganong plano, hindi tayo magiging generous. May kausap pa ba ako? At wag po nating hinto ang pagtulong. Wag po nating hinto ang pagbibigay sa Panginoon. Wag po natin hinto ang pagiging generous po natin. Why? Hindi dahil gusto natin magbigay o may kailangan. Wag natin hinto kasi bakit? Kasi papatayin natin yung greed. Kaya nga yung principle ng tithing. Ba't may tithings? Para bawasan kayo? Hindi. Para unahin mo ang Diyos. You plan. Pre-plan. Ibig sabihin, sinasadya mo na magbibigay ka. Bakit? Para hindi ka maging greedy. Amen po ba?
Gusto mong dumali ang pagpapala? Dapat ang pagbibigay, tuloy. Nagbigay na ako last week, magbibigay uli ako sa susunod na linggo uli. May kausap po ba ako? Lastly, I just want to leave this word. Don't just pray to receive, but pray that you will give. Huwag lang tayo manalangin, Lord, panalangin ko, sana magkaroon ako, sana mabigyan ako. Kundi sana isama mo sa panalangin mo, Panginoon, sana makapagbigay ako. Kasi ang Lord hindi ka bibigyan kapag hindi ka rin nagbibigay. Amen? Tayo po tayo lahat. May natutunan po ba? Can we give God a clap of praise? Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, God, sa umaga na to. Salamat, Panginoon, sa biyaya. Lord, thank you, God, for the wisdom. Thank you, God, for the learnings. Ikaw po, Lord, ang manguna po sa amin, sa puso po ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, magkaroon po kami, Lord, ng pusong handang magbigay. Hindi lang pagbibigay, Lord, kundi maging pusong, maging generous, O God. Maging consistent po kami, God. Yung aming mga puso ay ready magbigay sa aming kapwa, sa iyong gawain, sa aming mga kapatid, Panginoon. Ama, maraming salamat for this morning. Hallelujah, Lord. Maraming salamat, God. Bless each one of us. Ano man, God, ang aming sitwasyon, hindi po, Lord, dahilan ng kahirapan para hindi po kami, Lord, tumulong. Bagamat kami po'y dumaraan sa mga pagsubok, may mga pinaghahandaan, pero hindi po dahilan yon para huminto kami sa aming pagbibigay. Panginoon, you are the giver. You are the example of a generous God. Panginoon, let your generosity, God, reflect our generosity, Panginoon, sa aming mga kapwa. Lord, bless your people, bless your church, bless our hands not just to receive, but bless our hands to receive more, to give more, and to bless more, continuously, consistently. To you, God, all the glory. In Jesus' name, lahat po tayo magsabi ng malakas na Amen and Amen. Hallelujah.